Matapos akusahan ni Ramil Madriaga bilang bully noon sa law school si VP Sara Duterte, bumuelta naman ngayon ang bise. Pati ang palasyo binira. Nasa frontline ng balitang yan, Myron Enriquez. Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite her poor academic performance. Hirap umano sa pag-aaral at bayolente sa mga kaklase sa law school si Vice President Sara Duterte. Bahagi yan ng binasang affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice kahapon. Ayon kay Madriaga, sinabi yan ng dating propesor ng bise. Ayon kay VP Sara, sa lahat ng kasinungalingang ibinato sa kanya ng aniyay bagsak sa bar at kidnapping suspect na si Madriaga sa aniyay mini-trial ng House Justice Committee, pinakapinalagan niya ang sinabi nitong kinailangan niya ng tulong para makatapos sa law school. Sariling sikap daw siya sa pag-aaral at hindi nakiusap sa propesor dahil madali lang naman daw makapasa. Graduate daw ang bise noong May 2005 at nag-bar exam Setyembre ng taong ding yun. Bagay na siya raw ang unang gumawa sa San Sebastian Recoletos College of Law. Naipasa niya raw ang bar sa grade na 80. Dagdag pa ng bise, kailanman ay hindi siya nasangkot sa gulo o inireklamo ng kapwa estudyante. Sabi ni VP Sara, si Madriaga at ang mga ani ay kakampi nito sa kamera ay malayo raw sa kanyang kakayahan. Nakakakuha raw kasi ng resulta ang bise kahit kaunting effort lang. Samantalang silang ay hindi man lang daw makabuo ng kapani-paniwalang kasinungalingan, lalo na ang sumunod sa batas. Pang-aabuso at korupsyon lang daw ang kayang gawin ng komite sa kanilang tinawag niyang mini-trial. Dapat daw tandaan na puno ng alegasyon ng panunuhol ang una niyang impeachment case at hindi raw ito naiiba sa ikalawang impeachment case niya ngayon. Sagot naman ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro, dumalo na lang si VP Sara sa pagdinig para mailatag ang kanyang ebidensya. I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Pinuna rin ng bise ang kabiguan ng administrasyon na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin hindi dahil sa kakulangan ng resources kundi dahil sa pamumulitika para maiwasan ang accountability sa aniyay pinakakorrupt na budget sa kasaysayan ng bansa. Bumuelta riyan ang Malacanang. Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself eats itself. Kakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Sa pagdinig kahapon, pinababalik ng Commission on Audit ang 73 million pesos na pondo ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA ang Notice of Disallowance na inisyu dahil sa maling paggamit o paglabag sa Joint Circular. Nag-issue rin sila ng Notice of Disallowance sa OVP para sa kabuang 375 million pesos na confidential funds sa unang tatlong quarter ng 2023. Para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil sa mga developments na yan, malinaw na may probable cause o sapat na basihan para umusad ang impeachment sa usapin ng maling paggamit ng bise sa confidential fund. Yung po nga finding of probable cause on the basis of confidential funds misuse, tingin ko po na-establish po yon kahapon, no? So, una, mabigat ho talaga yung finality po ng COA finding, no? Kung saan pinapasolid na po mismo ang atin pong pangalawang Pangulo ng 73 million pesos doon po sa 2022 confidential funds, no?
dahil po sa maling paggamit. No? Sa April 22, ang susunod na pagdinig ng komite. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.